Magandang umaga po sa ating lahat. Have a happy day po. Happy Saturday. Ito po, kakatapos ko lang pong kumain ng corn cereals with milk. Siyempre po, tsaka pinatakan ng masarap na honey. At ito ka ngayon, ang pangalawa kong hataw. Brown rice tea po with honey ulit. So, let's eat and have our tea. Ito lang po ang simple life, simple living dito sa Amerika. Dig your own food. Dahil hindi naman po kami sabay-sabay ng schedule, so eat whenever you can. So, eto nga po, ang buhay sa Amerika ay hindi madali dahil lahat po tayo na may hangad na magkaroon ng mas mabuting kabuhayan, mas mabuting kalagayan sa buhay ay talagang kakayod. Pero hindi po naman totoo na ang buhay dito sa Amerika ay mahirap. Mahirap kung tatamad-tamad ka, mahirap kung tamad ka at wala kang makukunan ng pera. Pero pag ikaw ay masipag at hindi namimili ng trabaho, ay sagana naman ang buhay mo. Maliwanag naman po sa ating lahat at totoo sa ating damdamin at sa ating kaisipan na pagka ikaw ay tamad ay talagang mahihirapan ka sa buhay. Dahil bakit? Tanungin nyo mga sarili nyo, bakit hirap kayo sa buhay? Dahil wala nga po kayong trabaho, ayaw nyo magtrabaho. So yun po ang kahirapan ng buhay dito sa Amerika. Kung tatamad-tamad ka, wala ka talagang pera. Wala kang magandang kabuhayan. Hindi ko sinasabing ako ay napakayaman, pero nagsikap po ako na magmula nang dumating kami dito sa Amerika, ay nag-aral ako. Pinasok ko ang mga part-time jobs para lang makapagtrabaho at makapag-aral at the same time. At maraming salamat sa Poong May Kapal dahil narating ko ang ibang pangarap ko, lalong-lalo na ang pag-aaral. Hindi po masama na mag-aral kahit na anong edad ka pa. Dapat mong hindi ikahiya dahil yan ay magiging karangalan mo para sa kinabukasan mo. Malalaman mo ang kagandahan ng pag-aaral at pagbibigay edukasyon sa iyong sarili. At yan ay pagsisikapan para sa ganon, pagdating ng araw, yan ay iyong papakinabangan. Yan po ang nangyari sa aking buhay. Dumating po ako dito sa Amerika. Hindi naman po napakamurang edad, kundi bata pa ako, dumating na ako dito sa Amerika. At let me take this opportunity din po na magpapatunay. Nakakaiyak, no? Parang emotional tuloy ako. Papapatuhanan ko na pag may mga taong tutulong sa iyo, the least that you can do is to thank them. Dahil kung wala itong mga taong ito, isa sila sa katuparan na naging pangarap mo. Hindi man flawless ang mga pangyayari sa bawat araw na tinahak ko. Pero ang garanti naman po, dahil sa paghihirap, pagtsatsaga, pagsusumikap, na nung una kahit na anong klaseng trabaho, maging kahera ka sa isang tindahan, kumbaga, maraming pinagdaanan sa buhay. Maraming pagsubok, paghihirap ng isip at katawan dahil sa pagpupursige na matupad ang pangarap. Nandiyan nung inumpisan kong magkolehiyo, naging working student ako. Nagtatrabaho sa umaga, papasok ako sa eskwela ng gabi.
Pero kung babalikan ko yung mga pangyayaring yun, mga kaibigan, ang tatag ng kalooban ko. Dahil bakit? Natupad ang mga pangarap ko. Narating ko kung saan ako ngayon. Kagaya ng sabi ko, hindi man po pinakamayaman, hindi man po pinakamaganda ang agos ng pera sa aking bulsa. Pero ang sasabihin ko sa inyo, may sapat na pantustos sa pamilya. Dahil sa pagpupursige, pagtsatsaga sa buhay, andito ako ngayon para magbigay aral, magbigay ng paalala sa mga hindi nakakaintindi kung papaano tatahakin ang buhay. Yung mga hindi nakakaintindi na ang pagpupursige ay magiging iyo, hindi para sa ibang tao. Kaya't hanggat maaga pang makaibigan, hanggat may panahon ka pa, gawin mo ang nararapat mong gawin. Huwag tatamad-tamad sa buhay. Dahil again, let me repeat myself. Ang pagtsatsaga mo, pagpursige mo at pagsisikap ay para sa iyo. At kung meron ka mang pamilya, ay para din sa pamilya mo. Tulungan mo ang sarili mo bago mo tulungan ang ibang tao. Maraming salamat na naman po sa pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless everybody.